Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Jeeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magsumbong. Sa tirahan ng Panginoon ng lungsod, walang tigil ding sumugod ang mga especially iyan ni Han Sanfang sa City Hall. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay bahagyang nakaupo sa upuan ng Panginoon ng lungsod, dahan-daang pinupunasan ang jade sword sa kanyang kamay. Nang makita ang labis na pagkabalisa sa mukha ng especially iya, ngumiti si Han Sanchen, handa na tayong salakayin ng kaaway, hindi ba? Narinig ko ang mga tambol sa labas ng lungsod. Sabihin mo sa pinuno ng alyansa, may mga tambol sa lahat ng panig, na tila handa ng maglunsad ng pangkalahatang pag-atake sa atin. Ang mga tarangkahan sa lahat ng panig ay bukas para sa ilang kadahilanan, kami, ang especially iya ay dapat talaga wag magsalita ng kahit ano. Ngunit sino man mula sa panig ni Han Sanchen ay dapat talagang maunawaan kung gaano kahirap ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Huwag magmadali, huwag magmadali. Tumawa si Han Sanchen. Panginoon, nilusob ng kalaban ang lungsod ng buong lakas. Napakahirap para sa aming mga kawal na ipagtanggol ang lungsod. Ngayon, ang mga pintuan sa lahat ng panig ay bukas pa rin, na higit na katumbas ng pagpapapasok ng kaaway. Sa ganitong paraan, ang kaaway ay magiging tulad ng pagpasok sa teritoryo ng walang tao, at ang opens iba ay natural na hindi mapipigilan. Ngayon ang mga tao sa ating lungsod ay nangangamba, parehong mga sundalo at sibilyan. Tumanggo si Aaron, ito ang inaasahan ko, wala. Hindi, pipi at nanlumo ang scout. Okay lang ba? Bumaba ka at maghintay ng tahimik. Tumayo si Han Sanchen, lumakad ng bahagya sa especially iya at sinabing, huwag kang mag-alala, lahat kayo ay kapatid ng Han Sanchen ko. Napakahalaga ng buhay mo. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. May sarili akong plano. Ano pa ang gustong sabihin ng especially iya, ngunit nang makita niya ang taos-pusong mga mata ni Han Sanchen sa oras na ito, hindi niya alam kung bakit, at puno ng tiwala ang kanyang puso. Tumanggo, sa mga salita ng pinuno ng alyansa, ang aking mga nasasakupan ay nagkaroon ng maraming kapayapaan ng isip. Mangyaring makatiyak, ang aking mga nasasakupan ay kakausapin ang lahat ng mga kapatid ngayon, huwag mag-alala. Ngumiti si Han Sanchen at sumenyas na maaaring bumalik ang especially iya. Sa sandaling umalis siya, itinaas din ni Han Sanchen ang jade sword sa kanyang kamay, marahang umiling, at dahan-daang naglakad palabas ng mansyon ng City Master. Mingyu, hindi mo na talaga mapigilan. Xuanyuan mundo o ito 8 panig mundo, ang individual na kakayahan ay malakas din, at ang natural na taktika ay medyo simple. Ito ay mundo ng lupa na parang langgam sa kanilang mga mata. Sa libu-libong taon, ang individual na kakayahan ay mababa, at ang digmaan ng grupo ay madalas na nangangailangan ng mas sophisticado at komplikadong mga taktika. Han Sanzang sinaunang view ngayon, ang mga sinaunang ninuno ay may kanilang nakasisilaw na kasaysayan sa mga taktika, na maaaring matutunan mula sa kanilang sarili. Bukas na bukas ang 4 na pintuan ng lungsod. Sumangguni sa walang laman na plano ng lungsod ng Zugkungming. Nang maglaon, pagkatapos ng espesyal na pagpapabuti ni Han Sanchen, naging ganito ito sa kanyang harapan. Kapag bumukas ang 4 na pinto, tiyak na nagulat at naghihinala ang kabilang partido. Saglit, hindi ko alam kung ambush ba ito o ano. Gayunpaman, habang iniisip nila ito, mas matagumpay ang plano ni Han Sanchen, dahil ang tunay na core ng planong ito ay ang nakawin ang dragon at iikot ang phoenix, o ilipat ang focus. Sila ay orihinal na nakatago sa lahat ng panig at hiniling kay Han Sanchen na hulaan ang kanilang lokasyon. Ito ang kanilang inisyatiba at si Han Sanchen ay pasibo.
Ngunit ang operasyon ni Han Sanchen sa pagbubukas ng 4 na pinto ay tila kakaibang katarantaduhan, ngunit ito ay talagang isang marahas na draw. Kung gusto mong hulaan ko, hindi ko lang hulaan, at lahat ng pinto ay bukas sa lahat ng panig, hayaan mong hulaan mo. Sa sandaling gayon, ginawang inisyatiba ni Han Sanchen ang pagiging pasibo, na kinukumpleto ang pagtalon ng mga taktika at ang pagbaliktad ng sitwasyon. Bukod dito, mayroong isa pang pinakamahalagang punto, na talagang ang tunay na core ng diskarteng ito. Minsan, malilinlang ng mga mata at puso ng mga tao ang iba, at nililinlang pa ang kanilang sarili. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Sa oras na ito, siya ay dumating sa posisyon sa lungsod. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya na ang mga sundalo sa lahat ng panig ay mabilis na nagtitipon patungo sa lugar kung saan nakatayo si Han Sanchen sa gitna. Pinamunuan ng commander ng East Gate ang mga sundalo ng East Gate at nakilala ang pinuno ng alyansa. Pinamunuan ni Commander Zeman ang mga sundalo ni Zeman at nakilala ang pinuno ng alyansa. Pinamunuan ng commander ng South Gate ang mga sundalo ng South Gate. Nakita ko na ang pinuno ng alyansa. Pinamunuan ng commander ng Gate sa Hilaga ang mga sundalo ng Gate sa Hilaga at nakilala ang pinuno ng alyansa. Sunod-sunod na nagulat ang 4 na commander. Tumanggo si Aaron, tumangala sa 10,000 tropa sa likod ng 4 na tao, at sinabing may kasiyahan, nandito ang lahat. Ipaalam sa pinuno ng alyansa na ang lahat ng mga departamento ng 4 na pintuan ay sumunod sa iyong mga tagubilin. Maliban sa ilang kinakailangang tagapagtanggol ng pader ng lungsod, ang lahat ng natitirang mga tao ay dumating na. Manan Air Dock. Tumingin si Han Sanchen sa karamihan, napakagaling. Ang mga sundalo ay mas mahal kaysa sa bilis. Maglulunsad ng pangkalahatang pag-atake ang kalaban, tayo. Ngumiti si Han Sanyi, hayaan mo sila. Pagkatapos ng mga salita, dahan-daang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, makinig kayong lahat sa aking mga utos. Storytelling channel sa YouTube. Oo, ang lahat ng mga tropa ay dapat magkasama, at ang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwang. Magpahinga ka sa pwesto. Gayunpaman, nagbigay ng utos si Han Sanchen, ngunit nalito ang lahat. Bago ang lahat ng mga sundalo ay mukhang tuliro, si Han Sanchen ay lumipad na sa hilagang pader ng lungsod. Ang kanyang banal na kamalayan ay bukas na bukas, at ang kanyang mga tainga ay bahagyang gumalaw sa parehong oras. Halos idikit ni Han Sanchen ang lahat ng kanyang mga mata at tenga sa sukdulan. Sa makatuwid, kahit nasa madilim na gabi, kahit nasa gumugulong na dilaw na buhangin, malinaw pa ring nakikilala ni Han Sanchen ang ilang banayad na pagkakaiba. Ang hilaga, kumbaga, ay talagang ang hilaga. Tumawa ng mapait si Han Sanchen. Mukhang na-overestimated kita, but it doesn't matter. I have the right to be an empty door and ensure myself. Bilasan mo, bilasan mo. Biglang huminto ang mga tambol, at ang mga tropa sa lahat ng panig ng lungsod ay naglunsad ng isang malaking pangwakas na pangkalahatang pag-atake ng direkta patungo sa lungsod sa halos parehong oras. Sa pagtingin sa paligid, ang lungsod ay napapaligiran ng madilim na hukbo, na nagpatakot sa mga tao. Sa dulong hilaga, ang bilang ng mga sundalo ay mas nakakatakot. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, ginalaw ang kanyang kamay, at isang alon ng enerhiya ang direktang itinapon palabas ng kanyang backhand, na tumama sa 3 drum sa 4 na malalaking drum sa likod niya. Ang isang tambol ay mabigat, ang 2 tambol ay kakaiba ang tunog, ang 3 tambol ay malutong na tunog, magkaiba, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang katangian, at bawat isa ay may kanya-kanyang tunog. Sarado ang tarangkahan sa silangan. West Gate, isara mo ang City Gate. South Gate, ibaba mo ang gate. Sa tunog ng 3 tambol, sinimulang isara ng mga sundalong nakaayos na rito ang mga pintuan ng 3 bahagi ng lungsod. Sa 4 na tambol, ang tambol ng North Gate lang ang hindi tumunog, nasaan ang mga general. Hinugot ni Mananfeng ang kanyang mahabang espada at umungol ng galit. Sa likod niya, lahat ng tropa ay tumugon, oo. Samahan mo ako. Nanguna si Mananfeng at dumiretso sa North Gate. Patayin. Sa likod niya, libu-libong tropa ang sama-samang tumugon, at ang momentum ay hindi mahina hanggang sa tuwid na daan patungo sa North Gate. North Gate, malapit na. Nakita ng bantay ng tarangkahan na dumating na ang mga tropa sa lungsod. Ayon sa orihinal na plano, ito ang naging huling saradong tarangkahan ng lungsod. Ang dating hukbo ng Baikeng,
Agad na palakasin ang tarangkahan ng lungsod. Ang pinuno ng alyansa ay may utos na labanan ang tarangkahan ng lungsod sa lahat ng paraan, at hindi dapat hayaang makapasok ang kaaway sa pintuan. Agad na sumugod ang hukbo ni Simon sa pader at binigyan ako ng malakas na suntok sa mga magnanakaw na ito na gumawa ng aking krimen. Ang hukbo ng Southgate, tulad ng pader ng lungsod, at ang hukbo ng Kanlurang Gate ay nagtutulungan sa isa't isa at sumusuporta sa isa't isa. Dapat nating bawasan ang presyon sa hukbo ng North Gate upang bantayan ang gate. Oo, kinuha ng 3 sundalo ang kanilang mga utos at mabilis na kumilos ayon sa mga utos, na pumwesto. Sa ilalim ng pader ng lungsod, hindi nagtagal ay isang grupo na lamang ng mga tropa ang naiwan sa silangan na tarangkahan. Mga general, nangangati ka ba sa kamay mo? Itong 3 pang pelikula ay may kanya-kanyang responsibilidad. Hoy, tayo lang ang nakatayo dito. Tumingin si Mananfeng sa karamihan at tumawa. Walang sinabi ang kawal, ngunit matatag ang mga mata ng lahat, at halatang mataas ang moral. Fuck, kahit papaano si Lao Su Mananfeng din ang magiging commander. Kayo ang mga matandang subordinate ni Lao Su. Si Lao Su ay umakyat na. Sa langit, hindi ka ba maaaring maging banal? Gayunpaman, kung ano ang kinuha ng ating kapatid ay dapat na ipagpaliban, kaya naiintindihan ko na ang mga tao sa ating silangan na tarangkahan ay higit na tinatrato kaysa sa mga nasa ibang sekta. Aba, iyon naman ang napanalunan natin sa ating kakayahan, hindi ba? Oo, sumagot ang lahat ng general. Well, lahat sila ay fucking heroes, at lahat sila ay fucking breeding. Napangiti si Mananfeng ng may kasiyahan. Ipakita natin ngayon ang mga kapatid sa Timog Kanlurang North Gate, bilang pangunahing tarangkahan ng lungsod. Ang ating silangan na tarangkahan ay karapat-dapat sa poste ng pangunahing tarangkahan. Lahat, makinig sa utos ko, pangako. Ngumiti si Mananfeng at ikinaway ang kanyang kamay. Sa halip na umakyat sa hilagang pader, sinamantala niya ang pader at mabilis na nadulas sa isang tabi. Patayin, sa labas ng lungsod. Bagamat sunod-sunod na isinara ang 4 na tarangkahan, ang departamento ng Mingyu, na nasa linya at kailangang ilunsad, ay pinatay din ang lungsod. At ang labanan ng pag-atake sa lungsod ay agad na nag-alab, mga apoy sa lahat ng dako, sa buong kalangitan. Liwanag ng apoy, liwanag ng epekto. Mga pagsabog, sigaw ng pagpatay. Sa sandaling ito, tumutunog ito sa buong mundo. Biglang lumiwanag ang langit na katatapos lang ng gabi. Ang hilagang gate ng higit sa 200,000 tropa ay umuungal na parang parusa mula sa langit. Sa Baiman Chengbei, ang hukbo ng misteryosong alyansa ng tao na pinamumunuan ni Han Sanchen ay nakipaglaban din hanggang sa kamatayan ng mga lumalaban, at bumuhos ang lahat ng uri ng firepower. Sabay ding tumunog ang East Gate, West Gate at South Gate. Sa likod ng mga bundok, pinangunahan din ni Su Yingxiao ang Golden Army Riding Regiment na pumatay ng tuluyan. Biglang pumasok sa puting mainit ang malawakang digmaan sa pagitan ng 2 panig. Ang West Gate at ang South Gate ay nasa emergency noong una, at isang malaking bilang ng mga tropa ang ipinadala ni Han Sanchen sa North Gate, kaya ang kanilang depensa ay talagang napakahina. Bagamat ang mga pangunahing puwersa ng kabilang panig ay nakakonsentre rin sa North Gate sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, ang bentahe ng base ng numero ay mahusay, at natural na mahirap labanan ang bagyong ito. Sa katunayan, may ganoong sitwasyon sa silangan na tarangkahan, ngunit sa kabutihang palad, ang mga tropa ni Su Yingxiao ay sumugod mula sa likuran sa oras para sa reinforcement, at agad na itinapon ang silangang hukbo. Ang pinuno ng alyansa ay mapilit na naniniwala. Upang malutas ang krisis, inutusan ng general ng silangang tarangkahan ang lumilipad na hayop na maghatid ng isang agarang sulat mula sa dingding. Matapos matanggap ang apurahang sulat, agad na bamulong si Ivory. Ningyu, dapat mong pamunuan agad ang Golden Riding Team para suportahan si Ziman. Qingji, dalhin mo ang Troll Hall at ang iyong mga disipulo sa South Gate. Ang mga nasasakupan ay kumukuha ng mga utos, sabi ng 2 lalaki, at mabilis silang nagmarcha sa kani-kanilang direksyon kasama ang kanilang mga tropa. Ang iba, umatras at bumalik sa kanilang mga lugar, at huwag mahalin ang digmaan. Malamig na sabi ni Su Yingxiao. Oo. Nasa harap namin ang lungsod. Napakadali para kay Ivory na bumalik sa lungsod. Para sa karamihan ng mga tao, mas ligtas na bumalik sa lungsod, kahit na sa ganitong kapaligiran na puno ng putok sa oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling bumalik sa lungsod,
Ang mga tropa ay nawala ang kanilang kadaliang kumilos at flexibility, na hindi gustong makita ni Ivory. Sa muling pag-atres ni Ivory at ng iba pa, bagamat nananatili pa rin ang krisis sa Eastgate, ang Opens iba ay makabuluhang pinabagal ng epekto ng departamento ni Ivory. Ang nanginginig na Westgate at Southgate ay tinulungan ni Ning Yu at Ching Ji makalipas ang ilang sandali, at nagsimulang bumagal ang sitwasyon. Bagamat hindi sila nanalo, nagpaalam silang matatalo kahit saglit lang. Naroon ang huling bahagi ng sulat. Magiliw na ngumiti si Ivory. Matapos umatras ang pinuno sa isang ligtas na distansya, tumingin siya sa matalim na pangkat ng kutsilyo sa likod niya. Tingnan ang nilalaman para sa iyong sarili. Pagkatapos ay ibinigay niya ang sulat sa kanilang mga kamay at tumalikod. Makalipas ang halos 1 minuto, mabilis na humiwalay ang koponan ng matalas na kutsilyo mula sa orihinal na mga tropa at tahimik na pinatay hanggang sa hilaga ng lungsod. Lumaban, 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 lumaban ng husto. Sa tabi ng gate sa hilaga, si Shijun ang nagutos sa kanang hukbo. Sa oras na ito, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na sumugod hanggang sa kanang pader ng North Gate. Hindi tumigil si Zhou Yanshua, kinakabahang nakatingin sa pag-atake ng sarili niyang tropa. Bagamat napakaganda ng sitwasyon sa kasalukuyan, kung magbabago ka sa isang ordinaryong tao, si Zhou Yanshua ay halos handa ng magdiwang, ngunit ito ay dahil lamang sa kabaligtaran ni Han Sanchen. Sa makatuwid, dapat maging maingat si Zhou Yanshua at huwag isipin ang resulta ng madali hanggat hindi niya nagawa ang sapat. Leader ng alyansa, ang lakas ng putok ng higit sa 200,000 katao ay masyadong mabangis, at ang pader sa kanan ay halos masira. Nasabog na rin ang kaliwang pader ng napakalaking puwang. Alyansa leader, tayo. Hindi natin matiis. Sa itaas ng pader ng lungsod, ang 2 general ni Han Sanchen ay agarang nagulat. Tumingin si Aaron sa paligid at nakitang maraming sundalo ang nahulog sa pool ng dugo, at ang orihinal na solidong pader ng lungsod ay ganap na nasira sa oras na ito. Bagamat marami sa mga hatol ni Han Sanchen ay napatunayang tama, ang kabuoang bilang ng mga hukbo na maaaring tipunin ng mga hukbo sa hilaga, timog at kanluran sa isang tumpok, hindi kasama ang mga natitirang tropa na kailangang ipagtanggol ang lungsod, ay 30,000 lamang. At 30,000 katao have to deal with this full 200,000 people, paanong hindi nakakahiya? Lahat ay nagtrabaho ng husto. Tumanggo si Han Sanchen, alam ko rin na pagod ang lahat, pisikal at psikolohikal. Gayunpaman, isinumpa ni Han Sanchen ang kanyang buhay sa pangalan ng kanyang kapatid, at mananatili kami rito. Kailangan ko pa ng 15 minuto. Nang marinig ang mga salita, ang 3 pinuno ay hindi nagsalita ng ilang sandali. Sa wakas, nagkatinginan sila at sabay yumuko ng kanilang mga kamay, magpahinga ka, pinuno ng alyansa, mamatay man tayo sa digmaan, tiyak na maghihintay tayo ng 15 minuto. Pagkatapos ng mga salita, bumalik ang 3 sa kanilang mga pwesto at inutusan ang mga sundalo na patuloy na lumaban. At 15 minuto ang lumipas sa isang iglap. Sa oras na ito, Han Sanchen sa wakas ay dumating sa espiritu. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!